yung batas pinaboy na nila. Ang lahat ng katarantaduhan, kasinungalingan, panluloko sa taong bayan, ginawa na nila. So hindi na yung Kongreso. Ang Kongreso, para dapat yun sa ikabubuti ng taong bayan. Yun ang Kongreso. Tawag doon Kangaroo Court na. Kangaroo Court ni Tambaluslos, Romualdez. Sir, dapat bang magpa-hair follicle drug test itong si Dayunyor? Kahit hindi na, kasi sa mukha pa lang, positive na eh. Boses ng ordinaryong Pilipino, sir. Sa hindi man sa pagkakailan mo, sir, ano kung hanap buhay mo, sir? Yun nga mahirap ngayon kasi alam mo naman tayo sa hirap ng buhay. Ano yung makaya natin na trabahuin, na trabaho natin. Pwede tayo maglaba, pwede tayo mag-construction. Basta mabuhay tayo sa hirap ng buhay ngayon. Correct. Sana pakataas ng bilihin na hindi angkop sa sweldo na pinagkakaloob sa bawat bilihin. Sobrang taas ng bilihin. Sa ngayon ka pa dun, binanat kayo ng Marcos admin. Alam ko to, diversionary tactics ito, sir. Pero pag-usapan na ho natin kasi ordinaryong Pilipino, 21 pesos kada kain, meron kang budget na ngayon, hindi ka daw mahirap. Para sa kanila, nasabi nila yon kasi tingin ko, yung inutusan, yung nagsabi na yun na 21, inutusan yun ng bangag. Tapos itong nagsabi na 21, yung almusal, malamang, humikit muna yon Ng pulburon. ng pulburon. Baka panlaba. Kaya naging bangag na rin. So ikaw ba, isipin mo yung almusal mo, 21 pesos. Sabihin na natin, ako, kagaya ko, bibili ako ng isang order na pansit sa karinderya. Magkano ang order ng isang pansit? 30. Pansit lang, wala pa kanin. Paano pa tubig? Hindi, libre na ang tubig. Libre na tubig. Libre na tubig. Pansit lang, 25 na, 30. Wala pang kanin. Abunado pa. Yung pansit na yun, pangsapin lang yun sa sikmura, sa tiyan ko. Pangsapin lang yun. Pangsapin lang yun. Kung kagaya sa akin, na nagtatrabaho ng mabigat construction, paano ako mabubuhay nun? Baka pagdating ng alas 9 ng umaga, lupay-pay na ako nun. Hindi ko na magampanan ng trabaho mo. Kaya isang malaking kabangagan yung sinasabi nilang 21. Pati yung 64 pesos na yon, buong araw. Sa isang kain pa lang sa karinderya, 80 pesos to 100 na. Yung ulam, sir, yung serving ng ulam. Yung serving ng ulam, 70. Yung kanan, 15. 15. Magkano na yun? 95 na. 85. 85. Isang kainan pa lang. Kung magdalawang kanin pa ako, alam mo naman, construction, kasi construction, alam mo naman sa atin, ang isang kanin kulang. Correct. Kulang yun. Tsaka sa atin, kulang din isang ulam. Ang mga Pilipino, umorder ng variety ng ulam. Kahit sabihin na nga natin isang ulam na lang, dalawang kanin. Hindi yung 100, kasya lang sa isang kainan. Wala pang ako soft drinks nun. Sila lang pala may karapatan na uminom ng soft drinks. At sila lang may karapatan kumain ng masarap. Sir, sir, balikan natin yung sinasabi mo. Total, mga bangag man. Sir, dapat bang magpa-hair follicle drug test itong si Dayunyor? Kahit hindi na, kasi sa mukha pa lang, positive na eh. Hindi na kailangan drug test. Kitang-kita sa mukha pa lang eh. Ano bang nangyari sa mukha, sir? Ano bang nangyari sa mukha? Noon pa lang, nangangampanya, supporter ako ng animal na yan. Gumastos pa ako kung kinang-ina na yan. Para lang manalo ang gago niya, nilabanan ko yung mga kaliwa, kapitbahay ko, kamag-anak ko, social media, para lang pagtanggol ang animal. Tapos ngayon yung ginawa niya. Anong ginawa niya sa akin? Biktima niya ako. Budol. Hindi lang budol ginawa niya sa akin. Dahil hindi ako sabi na palike-like lang sa kanya. Suporta talaga ako, gumastos ako. Gumastos sarili. Para sa sarili. Ngayon, pero nagsasabi si Tatay Digong na magkakaroon tayo kung sakali ng isang presidente na bangag. Adik. Hindi naman ako naniniwala nun. Pero nagtataka ako sa kanya. Tuwing pagkasabi niya ng babangon muli, gumaganon yung panga niya.
Nagtataka ako nun. Sabi ko, akala ko manirisim lang. Manirisim lang. Yung pala, doon na, lumabas na ang totoo. Bangag pala talaga siya. Bangag noon, bangag hanggang ngayon. Putang, yun na yan. Walang hiya yan. Grabe siya, sir. Mabuhay ka sa sa word of wisdom ng isang ordinaryong Pilipino at dating supporter ni Dayunyo. Kita nyo? Sir, yung ginawa ngayon ng mga congresses na sir sa Quad Committee, nagpadala ng mga witnesses ng mga criminal, sir, na aminadong nakapatay, turista. Ano po ang inyong masasabi doon dahil pinapaniwalaan ng resistance? Yun nga sinasabi ko na yung batas binaboy na nila. Kasi alam ba, kaya nun, kuha sila ng mga sinungaling na mga Priso pa. testigo. Priso pa. Okay na sana yun kahit priso kung nagsasalita ng totoo eh. Kaso, ang kinuha nila mga sinungaling. So ngayon, wala yung pinagkaiba na sa sinasabi ko na hindi ako magturo na siya yung pumatay kahit hindi siya. Hindi ako magturo na siya nagnakaw na hindi siya. Kasi ibig sabihin ng kasinungalingan. So yung mga nag-witness na yun, mga kasinungalingan yun. Mga tawag doon, mga binayaran o may makukuha silang pabor dun sa kabila. Ipinagpalit nila ang katotohanan dahil lang doon sa mga pangako sa kanila, mga binayad sa kanila. Dito tayo sa kay Atty. Harry Roque. Ano ang opinion mo dito na bigla na lang cited in contempt si Atty. Harry Roque, samantala abogado yun, kumpara yung resource person na mga priso. Si Atty. Harry Roque, abogado, hindi paniniwalaan, umason. Yung mga priso paniniwalaan, na-cited yung contempt si Atty. Harry Roque. Anong masasabi mo dito? Ang masasabi ko, dapat talaga magkaisa ng taong bayan. Kasi wala naman na tayo, sa totoo lang, wala na tayong kongreso. Ang tawag talaga doon, kung kangaroo court. Correct. Kangaroo court yun kasi ang lahat ng katarantaduhan, kasinungalingan, panluloko sa taong bayan, ginawa na nila. So hindi na yung kongreso. Ang kongreso, para dapat yun sa ikabubuti ng taong bayan. Correct. Yun ang kongreso. Ngayon, Pero ngayon, puro katarantaduhan ang ginawa nila sa kongreso. Hindi na yung kongres, tawag doon kangaroo court na. Kangaroo court ni Tambaluslos, Romualdez. ganda na mga paliwanag mo, sir. Congratulations, sir. Tunay kang mga bayan. Yan po, galing pa po ng Balitor. Boses ng ordinaryong Pilipino, sir. Kaya, sir, panawagan mo sa mga dating mga kasama na hindi pa rin naniniwala sa nangyayari sa ating bayan. Sa mga hindi naniniwala sa nangyayari ngayon na pagiging bangag at pagiging kurap, pagiging diktador sa kasamaan ni Marcos Jr. Hintayin nyo, mamatay kayo sa gutom bago kayo matauhan. Hintayin nyo pa ba yan na mamatay kayo sa gutom bago kayo matauhan? Parang sinabi lang, hintayin nyo na mabiktima kayo ng mga masasamang tao, ng mga adik, mga kawatan, mga tulisan. Hintayin nyo na ma-injustice kayo sa mga naglilingkod sa atin sa gobyerno na yan ang nangyayari noon nung wala pa si Tatay Digong. Puro kawalan ng ustisya, gawa ng mga mayayaman at gawa ng mga nasa gobyerno. Sa inyo yan, mangyari sa iyo yan. Mangyari sa iyo yan kung hindi kayo kumilos at makiisa para pabagsakin ang gobyernong bangag na ito.